Ay, magandang umaga sa inyo lahat. Yung si Robin, apo ko yun. Okay, uh, I would like all of you to stand up, please. Kasi medyo pagod tayo doon sa pag-swimming. And I would like to do something para medyo naman hindi tayo antukin. Ganito yan. Uh, Meron tayong isang bagay na gagawin, and I would like you to follow me. Ang words ng gagamitin natin ay ganito. Abaylo, kayo nga? Merong may intonation siya. Abaylo, kopala. Kopala. Akowe. Ulitin natin. Abaylo, kopala. Akowe. Okay, may action yan. May action yan ganito. Everybody raise your hand like this. Abaylo, kopala. Akowe. Okay. Bitsin natin. Abaylo, kopala. Akowe. Again. Abaylo, kopala. Akowe. Thank you. Ganda, no? Abaylo, kopala. Akowe. Abaylo ko pala ako eh. Okay. Okay din naman pala kayo, no? Okay, come on, you can sit down now. Yan ang problema sa'yo, sunod kayo ng sunod. Abay, loko pala ako eh. Anyway, nagkaroon na kanina ng parang sabihin natin na summarize, yung dalawang sessions na meron. And ang session natin ngayon is tungkol naman doon sa yung fire, no? Yung apoy bilang paglago sa ating pananampalataya, the flame. Tingnan nyo nga yung mga sarili ninyo. Hello? Wala akong sound. Hello? Ubusan na yata na. Okay. Hello? Tingnan nyo nga yung leg ninyo. Ganito yung wala na to. Okay na to. Ganun nyo nga yung kamay ninyo sa leg nyo. Come on, everybody. Ano ang feeling ninyo doon sa leg ninyo? Mainit, di ba? And normally, kapag tayo ay merong feeling yung magulang natin, na tayo ay may karamdaman, the first thing that they will do is to put their hands dito sa leeg natin. Anong ginagawa nila? They are checking your temperature. Di ba? At dito malalaman nila kung ikaw ay may sakit. Dahilan sa kapag ang kanilang kamay ay inilagay nila dito sa leeg mo, at nilagay din nila yung kanilang kamay sa leeg nila, titingnan nila kung yung iyong heat at saka yung heat niya ay pareho. Kapag ang heat ninyong dalawa ay pareho, ibig sabihin normal ang temperature mo, okay ka. Pero kung ang temperature mo is higher than the temperature ng magulang mo, iisipin nila na ikaw ay merong sakit. Bakit? Because merong anomaly in the temperature between you and her. Okay? Ngayon, pag ang temperature mo naman ay mas mababa doon sa temperature ng nanay mo o ng somebody who is also looking doon sa temperature mo nito, in comparison, kapag mababa ang temperature mo, anong problema doon? May problema ba yon? Kung mas mababa yung temperature mo, like for example, if the normal temperature is 97 and you are 80 ang temperature mo, anong ibig sabihin nun? Mababa yung temperature mo. Ngayon, bumaba pa yung temperature mo sa 40. Lalong bumaba yung temperature mo. Okay? Paano kung ang temperature mo ay 30?
Ano yung pagka-30 na ang temperature mo? Masyado nang mababa. Paano kung zero na yung temperature mo? Patay ka na. Now, what I'm talking now is about temperature. Kapag ang temperature mo ay mababa, ibig sabihin meron kang problema. At kapag ang temperature mo ay nag-zero, ibig sabihin your body now is dead. Di ba? Patay na yan. Likewise, yung ating spiritual life also has a temperature. Di ba? Yung ating Christian life ay nagsisimula doon muna sa ating pinag-aralan. It only takes a spark to get the fire going, di ba? Kapag ikaw ay nagka-camp, normally yung mga camper, meron silang dinadala na igniter, which is yung pinag-aaralan itong team natin, ano? Yung igniter, yun ay isang parang mahaba na gano'n, na kinakaskas nila, pag kinaskas nila yung nag-spark, which I always meron ako niyan. Lagi akong merong igniter. Kasi ito ay pwedeng mong gamitin kung kahit saan ka pumunta, ang gagawin mo lamang, mag-iipon ka ng mga dahon at i-spark mo siya at kapag nag-spark, tatamaan siya at doon na magsisimula ang apoy. Okay, so ang spark is very, very important if you would like to have a fire. The moment na meron ka ng apoy, itong apoy na ito ay continually lalagyan mo siya ng gatong para magpatuloy. And at this very moment, ito yung ating didiscusin na ang apoy ay continually sustaining. Remember this, the word is sustain. Continually sustaining the fire doon sa atin. Nang sa ganon, itong fire na to, kapag sinustain mo ito, magpapatuloy at magpapatuloy ang kaya nitong ibigay na init. Di ba? Ano ang ibinibigay ng apoy? Heat. Di ba? At ang init ay napaka-importante sapagkat kung walang init, ay mamamatay tayo sa lamig. Kung makikita ninyo in other countries like for example doon sa Alaska or other places na mayroong winter, napaka-importante yung heat. And the moment na mawala yung heat, ikaw ay, doon sa malamig, ikaw ay talagang mamamatay doon because yung lamig nito papasok sa katawan mo and it will disorganize, madidisorient yung mga yung mga internal organs mo and then ikaw ay mamamatay. So there is a very, very important necessity na maintenance ng heat. Katulad na sabi natin, yung ating degree ng heat natin sa katawan, it should be maintained as 97 degrees. Hindi ito dapat masyadong mababa at hindi rin naman to dapat na masyadong mataas. In a way, also, sa Christian living, sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, yung spirituality natin ay dapat na maintain yung presence ng heat. Hindi masyadong mababa o hindi mababang mababa at hindi naman over na mataas. Ang ating everyday life, yung Christian living natin, should always be maintained doon sa proper heat ng ating pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo, pinapatayan talaga ako ng microphone. Ano? Walang battery. Hello. Okay. Malakas naman ang boses ko eh. So, kinakailangang ma-maintain yung spirituality natin. Because if you will not maintain your spirituality, anong mangyayari sa inyo? Mawawala kayo sa pananampalataya. Ang isang magandang example niyan, kapag kayo ay, halimbawa ay nagluluto. Sabihin natin primitively, nagluluto kayo, at ang ginagamit ninyo ay yung panggatong. Ano? Pag panggatong ang ginagamit ninyo, kapag ang mga panggatong ay magkakasama, ang apoy na nagbibigay ng init ay malakas. Hindi ba? Kapag ito ay magkakasama ang mga panggatong na ito,
ito ay nagbibigay ng init. Pero, the moment na alisin nyo ang isang panggatong doon sa grupo ng apoy, anong nangyayari doon sa inalis ninyong panggatong? Ito ay unti-unting namamatay. Kapareho din yan ng ating pananampalataya sapagkat sinasabi sa atin ng Panginoon, tayo daw mga anak niya, ay dapat tayo ay nagkakatipon-tipon. Hello. Dapat tayo ay nagkakatipon-tipon. At katulad nito, magkakasama tayo ngayon, at dahilan sa tayo bilang mga anak ng Diyos na nagkakatipon-tipon, tayo ay nagkakaroon ng kaparaanan na tayo ay magpalakasan. At tayo ay nagbabahangginan ng salita ng Panginoon, nag-aaralan tayo, at dahilan sa gawain ito, pare-pareho tayong natututo at pare-pareho tayong lumalakas sa Panginoon. Importante na ang bawat isa sa atin matapos tayong makakilala sa Panginoon at mabautismuhan, tayo ay pumunta sa simbahan at tayo ay patuloy na makisama doon sa ating kapatiran. Bakit? Kung hindi ka sasama sa kapatiran o sa iyong mga kapatid sa pananampalataya, magiging katulad ka ng panggatong. May sindi ka, pero unti, ikaw ay manghihina at magiging baga na lamang. Pero hindi naman ibig sabihin na kung baga na lamang ang natitira, ito'y wala ng pag-asa. Meron pa. Anong gagawin? Ibalik doon sa apoy at ang panggatong na ito, kahit ito'y baga na lang, ito'y muling magliliyab, mag-aalab at magbibigay ng init. Likewise, sa ating kapatiran, ganito ang nangyayari. Hindi ibig sabihin na como ikaw ay naging anak na ng Diyos, hindi ka makakaranas ka ng taglamig sa iyong pananampalataya. Hindi tayo masasabi na habang panahon tayo ay laging nandoon sa mainit. Kung minsan hindi natin maiiwasan na tayo ay napapalayo at ang ating apoy ay humihina na humihina. Ito ay nangyayari. At maaaring mangyari ito sa inyo, maaari rin namang hindi, pero ito ay nangyari sa akin sa mahabang panahon. For many years, ako ay napalayo, parang panggatong na napalayo doon sa maraming apoy. For many years, I think it's more than 30 years na ako ay nawala doon sa gawain. But it does not necessarily mean na kahit ako ay nawala doon sa kabuuan ng apoy, yung baga ng aking panggatong, hindi yun nawala. I maintained even it is only a little flame. At dumating ang panahon na nakita ko na kinakailangan kong muling pag-alabin yung panggatong na ito na nangihina ng apoy. So what I did is to go back doon sa maraming apoy nito at hanggang sa ngayon, my flame is continually burning. Yun ang sinasabi ko sa inyo na dadanas at dadanas kayo. Bata pa kayo, di ba? So pagkakaedad ko na kayo, ibig sabihin, many years will be passing by in your life and throughout those years, hindi lahat ng bagay na daranasin ninyo ay mabuti. Hindi. We do not know what the future holds, but at least one thing we know who holds the future. At dadating, I always emphasizing this because ang pagiging Kristiyano is not heaven all the time. Lalo na ngayon we are now living in the last days. Namatay si Pope Francis. Kung kayo nandoon when I explained about Pope Francis being the last, or the number 666, and the next coming Pope will be the last Pope. And everything that will happen to him right now after this, baka pag-uwi ninyo, ay hindi na mabuti ang dadating sa daigdig. And your faith will be tested. Yung pananampalataya nyo, yan ay masusubok. Even sa pag-uwi nyo, masusubok yan sa pamilya nyo, masusubok yan sa mga kaibigan nyo, masusubok yan sa community, masusubok yan sa church. But, katulad ng ginawa ninyo, you decide
you decided to follow Jesus, panindigan ninyo. At ang sabi nga, ito palagi namin pinag-uusapan. Remember, I'm now 64. And pag nagbe-birthday ako, ayaw ko na mag-birthday. You know why? Kasi kung ang generation of a person is 70 years, kasi ang generation is 70, every time na mag-birthday ako, which means I am celebrating yung minus ng buhay ko. If the generation is 70 years, which means I will only have 6 years to live if I will die in my full generation. Pero sana naman, madagdagan pa parang si Enrile more than 100 years na. Okay? So, ganun ang years natin. Ang isang generation is 70. So, now I'm 64. So, I have more, 6 more years in the remaining of my life as in generation, kung if the Lord will take me in a generation. So, pag ano yan happy birthday, but when you come at the age of 50, medyo mag-iingat ka na sa birthday mo because it is not a plus, it is a minus. But hindi importante yon. Hindi importante yon. Ang importante ay yung bang panahon mo na ginawa mo sa buhay mo bilang Kristiyano, ito ba ay ginawa mo bilang gawain alang-alang sa gawain ng Diyos? Yung bang buhay mo na kung saan ay ipinamuhay mo, ito ba ay ipinamuhay mo para sa kailulugod ng ating Panginoon? Yun ang importante. Para sa akin, hindi importante yung haba ng buhay, yung iksi o ang haba ng buhay, kundi papaano mo ginamit ang buhay mo sa paglilingkod. And I think that counts. Tayo ay reregalohan ng Diyos o tayo ay bibigyan ng putong ng Diyos, hindi base sa haba ng ating paglilingkod o iksi ng paglilingkod sa Kanya, kundi tayo ay bibigyan ng putong ng Diyos kapag tayo ay dumating sa langit base sa katapatan natin doon sa kautusan na ipinagagawa sa atin. And the question is, tinupad mo ba o ginawa mo ba yung atas ng Panginoon sa buhay mo? Lahat tayo ay may atas na gawain. Hindi pare-pareho. I remember 47 years ago. Okay? I remember 47 years ago, katulad din ako ninyo na nakaupo dyan sa ganyan. Because that was 47 years ago, I went to a camp. At sino ang mag-aakala na yung isang Arnold Cruz na nag-attend sa camp, first time in the camp, 47 years ago, ay siya naman ang tumatayo sa harapan ninyo ng mga campers at ako naman ang nagsasalita sa mga campers. That is 47 years, which means tumagal ako sa pananampalataya ko sa looban ng 47 taon. 47 years. At hindi ko akalain na, sabi ko nga, the first time na mag-attend ako ng camp, because I became Christian ng September 5, 1977. Ngayon, ilang buwan lang noon, kasi that was September, noong March, the next year, nagkaroon ng camp, at ako ay isinama doon sa camp na yon. At doon sa camp ay marami akong nakilala ng magaganda. Naging crush ko. Tapos, niligawan ko yung iba. Hindi ko naman napangasawa. Pero sila, nakita ko, kasi friend ko pa rin sa Facebook, all of them are living a very, very good Christian life. Lahat sila. Dami, no? Well, yun ang pinakamaganda. Ang sabi nga natin dito, hindi ito sa iksi o haba ng buhay. Ang titingnan ng Diyos sa atin, tayo ba ay nanatili? Yung bang init ng pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa atin? Like what I'm saying, mahaba pa ang tatakbuhin nyo sa pananampalataya. Hindi madali ang pamumuhay Kristiyano. I will tell you. Iiyak kayo. Iiyak at iiyak kayo in many circumstances na dadating sa buhay nyo. Sometimes you will even question God. Na sinabi mo sa Panginoon, di ba Panginoon, isinurrender ko yung buhay ko sa iyo. Wala akong ginustong gawin sa buhay ko,
kundi ang maglingkod sa iyo. Bakit ako napawalay? Nangyayari yan. And it happened to me. You question. Kasi sinabi mo sa kanya na, Panginoon, wala akong gagawin sa buhay ko. Kung hindi maglilingkod lamang ako. Pero bakit ako nawalan? Pero, in the long run, kung mangyari man sa atin ito, the Lord will help you to realize that whatever happened in your life, God is always in control. Huwag niyong aakalain na kung kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na nagka-problema sa Panginoon, the Lord will always be there. Hindi kayo iiwanan. Ang sinasabi lang dyan is, kung hindi kayo kinakalimutan ng Diyos, huwag niyo rin siyang kalimutan. Because no matter what happened with your life, the Lord will always be there and the Lord will help you and you will be restored. Bakit ko sinasabi ito? Pinapaunahan ko na kayo. Pinapaunahan ko na kayo dahilan sa kapag dumating ang oras na yung sinasabi ko na mga pagsubok sa buhay ninyo, huwag niyong kalilimutan yung sinabi ko sa inyo na hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Nobody could judge us hanggat hindi tapos ang Diyos sa atin. And that will be the end of our lives. So, ibig sabihin, as long as we are living, we should keep what God has given in our hearts. Keep it burning. Kasi katulad ng sabi ko, the moment na hindi nyo yan painitin, masisinsay kayo, mapapawalay kayo sa Panginoon. That is also why it is very, very important that all of us, to maintain the heat within us, huwag nyong kalimutan na kayo ay magsimba. Katagpuin ninyo ang ating Panginoon sa panahon ng pananambahan, katagpuin ninyo ang kapatiran ng sa ganon ay makapagpalakasan. Doon sa Belvedere, doon sa Woodville, we have a very, very good relationship in the church. Maganda ang simbahan, laging masaya, laging may kainan at merong pang pagmamahala na ipapakita. Gustong-gusto ko doon yung kainan. Diba? Gusto ko doon yung kainan. Anyway, sinasabi ko ito sa inyo dahilan sa yung pananampalataya ninyo, hindi lamang ito dapat ninyong patuloy na pag-alabin, kundi ito'y inyong protektahan. Protektahan nyo yung pananampalataya nyo. Now, tumutulo ang sipon ko. Kasi anyway, again, I will go back. Yung pananampalataya nyo yan, aside from continually have it burning, protektahan ninyo. Sinabi ng Panginoon sa atin, ay huwag daw tayong makikipamatok ng kabilan. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng huwag makipamatok ng kabilan? As being Christians, being a child of God, hindi tayo po pwedeng makipamatok o makisama sa tinatawag na kabilan. Ibig sabihin, yung kabilan, ito yung mga tao, maaring kapatid, kaibigan, hindi tayo po pwedeng makitungo sa kanila kung ano man ang kanilang ginagawa. Sila ang dapat sumunod sa atin sa pananampalataya natin. Hindi tayo ang susunod sa kanila. Maging sa pagbo-boyfriend, sa pag-girlfriend, hindi kayo po pwedeng makipag-boyfriend o girlfriend nang hindi ninyo katulad. Bakit? Sinasabi ng iba, o yan naman ika, kaya kong i-convert. Hindi mananampalataya yung boyfriend o girlfriend. Ang sinasabi niya, okay lang yan kasi kaya ko naman yung i-convert. Kaya ko yung dalhin sa simbahan. Always remember guys, hindi kayo ang nagko-convert ng tao. It is the duty of God. Now, kung sinasabi mo na ako ang magko-convert, naniniwala sa akin yan, sasama sa akin yan, at yan ay sasama sa simbahan, magpapabautismo yan, paano kung yan ay sumasama dyan dahil sa iyo, hindi dahil sa Panginoon? At pagkatapos yan, you will be in great trouble.
Because whether you like it or not, hindi kayo magkakasundo. Sapagkat iba ang kanyang kaisipan, iba ang iyong kaisipan. Sinasabi yan na parang ikaw daw ay nag-araro, yung isa ay kalabaw, isa ay baka. Hindi pareho ang lakas. Either hihigitin ka ng kabila, hihigitin ka ng kabila. Wala kayong matatapos. So your faith, Christianity, has to be protected. Maraming lumalabas ngayon na mapapansin niyo sa propaganda. I do not know if it is a propaganda. Sinasabi na, marami na ikang mga protestante o marami na ikang born again, ngayon ang sumama sa aming simbahan. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero tayo, maliwanag sa ating kaisipan na tayo ay anak ng Diyos. Wala tayong panahon, pagkakataon na tayo ay makipisan, makipamatok sa hindi nating kauri. Kapag ginawa ninyo yon, that is a total violation of what God wants for your life. Hindi na mangyayari yung kagustuhan ng Diyos sa buhay ninyo unless magkaroon siya ng grace na yung kinasamahan nyo o nakipamato kayo ng kabilan, binigyan din ng Diyos ng biyaya at makisama sa inyo at manampalatayang katulad niyo. Paano kung hindi? Most of all, ang magsasuffer dyan, for example, kayo nagkaroon ng asawa na hindi mananampalataya, alam niyo kung sino magsasuffer? Yung anak ninyo. Dahil hindi malalaman ng anak ninyo kung saan sila susuot. And they will be affected emotionally, spiritually, physically, madedevastate sila. So ngayon pa lamang, ay ipinapauna ko na sa inyo, sinasabihan ko na kayo, because mahaba pa ang takbuhin nyo sa buhay. And I would like you always to remember yung sinasabi ng Panginoon, kung gusto ninyong maglingkod. It does not necessarily mean that you will become a Bible woman. It does not necessarily mean that you will be working full-time in the Lord. Hindi Pero doon sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay bilang mga Kristiyano, protektahan ninyo ang inyong mga sarili. Tatandaan ninyo, walang magpoprotekta ng inyong pananampalataya kundi kayo sa sarili nyo. Hindi kayang protektahan ng simbahan ang pananampalataya mo kasi personal mo yan. That is why always protect yung sarili mo at ang pananampalataya. How will you do it? Always remember na meron tayong guidelines. Meron tayong Constitution and Bibles, which is the Word of God. Yung salita ng Panginoon. And it is important that all of us has to know kung ano ang nilalaman ng kasulatan. Importante that you attend Bible study because that will be the only way for you to understand and learn what the Word of God is. Importante na matutuhan ninyo ang salita ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon, yan ang magbibigay sa inyo ng lakas. Diyan kayo kukuha ng lakas. Kumbaga sa inyo, sa mga bagong mananampalataya, ang una muna yung gagawin, sabi nga kung if you are a baby, then you have to drink milk. Which means that you have to study the Word of God. Hindi mo muna kinakailangan pag-aralan yung matataas na aralin ng katuruan ng Diyos. Mag-umpisa ka sa bababa. And it is good for you that every morning, try to have a meditations, talk to God. And that will only be the tool, yan lamang ang instrument na pwede nyo magamit para protektahan ninyo ang inyong pananampalataya. Isa pa, naalala ko. Importante, bago kayo matulog, magpasalamat kayo sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa iyong buhay sa looban ng isang araw. Dahil kapag natulog ka, hindi mo alam kung gigising ka pa. Hindi ba? Kapag ikaw ay natulog, meron ka bang kamalayan? Wala. Subalit ang ating Panginoon, habang natutulog ka, nandun ang anghel ng Diyos na nagbabantay sa iyo. Kaya importante na magpasalamat ka, be grateful to God, and when you wake up in the morning, magpasalamat din kayo because God has wake you up.
Maraming tao ang natutulog, hindi na gumigising. So, protect your faith. And upon pag nagpapasalamat o pinuprotektahan nyo ang inyong pananampalataya, matuto kayong maging mapagpasalamat sa Diyos. Again, bago kayong matulog, magpasalamat kayo sa araw na ibinigay niya sa inyo. At kapag gumising ka sa umaga, magpasalamat ka sapagkat binigyan ka na naman ng Panginoon ng panibagong araw upang ikaw ay mabuhay para sa Kanya. Tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kagustuhan. So, again, I will repeat this. Hindi tayo ordinaryong tao. God has chosen you for a reason. Isipin ninyo, gaano karami kayo sa eskwelahan, gaano karami ang inyong mga kaibigan. But out of those many, kayo ang pinagtiwalaan ng Diyos ng Kanyang pananampalataya na ibinigay sa inyo. And we have to be very, very grateful for that dahilan sa hindi nga lahat ay nabibigyan kung anong meron kayo ngayon. So, hindi na ako magpapakahaba. Yung inyong pananampalataya ay dapat hindi lamang nandoon sa puso nyo, katulad ng sinabi doon sa second session, kundi yung puso, yung pananampalataya ninyo should radiate. Dapat ito ay magliwanag, ito ay magbigay ng init, makaapekto ito sa iba na kung saan ay nalalamigan, lalo na sa inyong kapatiran. Kung sila ay nangihina sa pananampalataya, come to them and let them feel the heat of your faith, the warmth of your faith, para sila man ay manumbalik. Also, dapat nyo rin protektahan ang pananampalataya ninyo. So, ang sabi nga dyan, kung minsan meron daw mga lobo or wolf in sheep clothing. Nagpapanggap na sila ay katulad nyo, katulad natin. But in reality, ang purpose nila is to devour you. Christian girls, Christian women, man na Kristiyano, you should know your responsibility sa sarili ninyo at yung responsibility nyo sa pananampalataya ninyo. Tayo ay naririto sa mundong ito hindi by chance. Sapagkat sinabi ng Panginoon, bago pa tayo lalangin, alam na ng Diyos na tayo ay magiging mananampalataya. And lastly, gusto kong ibigay sa inyo ang isang halimbawa ng kandila. I had it before. Yung kandila kasi, pag yan ay sinindihan mo, yan ay magliliwanag. Hindi lamang liwanag ang kayang ibigay ng kandila. Ang kandila din naman, kapag ito'y marami, ito'y nagbibigay din ng init. Pero mapapansin ninyo, ang kandila habang ito ay nagbibigay ng liwanag, habang ang kandila ay nagbibigay ng init, mapapansin nyo na ito ay unti-unting nauubos. Hindi ba? Nagbibigay ng init, nagbibigay ng liwanag, pero unti-unti ang kandila ay nauubos at ito ay titigil lamang na magbigay ng liwanag at ng init kapag ang kandila ay naubos na. Ang tanong, yung bang buhay natin bilang Kristiyano ay katulad ng kandila na tumatanda tayo, nagkakaedad tayo, hanggang dumating tayo sa edad ng ating kamatayan, yung bang buhay natin ay nagsilbing liwanag at nagsilbing init sa mga tao. I wish, it is my prayer for all of us, na tayo ay lumakad, nagkaedad every year, hanggang dumating tayo doon sa sukdulan ng ating buhay, ang buhay natin ay naging pagpapala sa iba sapagkat tayo ay naging init at liwanag sa kanila. It is good that we should always understand and always keep in mind na ang buhay natin ay ilaan para sa Panginoon at sa Panginoon lamang, at habang tayo ay nabubuhay, nauubos ng nauubos, pero hindi tayo namamatay katulad yung ginawa niyo dito sa Spark,
hanggang dumating yung ating finish line. Dumating yung finish line ng buhay natin. I am not saying na hindi kayo daranas ng suliranin sa buhay, but keep your light alive. Maraming salamat po. Okay. May time pa ba ako? May time pa ba ako? Okay, I have 10 minutes pa. Pakinggan natin yung, merong kanta dito, who knows the song Pass It On? Wala? Tingnan natin to. Ito natutuhan ko nung young people ako katulad ninyo. We always sing this song. Ayan. I-play natin. Kahit yung isang ano lang, yung isang verse, yung isang stanza lang. Ang title ng song is Pass It On. It only takes a spark to get the fire going, and soon all those around can run to its glowing. That's how it is with God's love. Once you experience it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. What a wondrous time will spring when all the trees are budding, the birds begin to sing, the flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to see it's fresh like spring. You want to pass it on. I wish for you, my friend, the happiness that I found. Your burden depend on Him. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountain top. I want my world to know the love of God. Show me love. I want to pass it on. 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 That's how it is with God's love. Once you experience it, He spread His love to everyone. You want to pass it on. Pass it on. Okay? May tanong? Yep. Ayan.
po yung pass it on.